Aba, paring Rexon, ang dami mo yatang pinamilya. Iba na talaga pagkaka-promote lang. Supervisor ka na nga pala, kaya kapag bago sweldo, pang malakihan agad ang grocery ah. Ikaw naman paring Bobby oh. Parang bago ka ng bago dito sa opisina natin eh. Alam mo, ang promotion sa salita lang yan. Kasi hindi naman talaga sweldo ang dumadami kapag napopromote ka, kundi yung trabaho lang natin. Sa bagay. Tama ka pare. At teka, ano ba yung mga nasa paper bag mo? Bakit may terno pa yatang damit ang bata dito ah? Balak mo na bang magkaanak? Aba, kung nagbabala ka ng magkaanak, hindi ba dapat paghahanap muna sa syota ang inaatupag mo? Ito ba? Binilin to ni tatay kahapon. Sabi niya, bumili naman daw ako ng panregalo kasi may pupuntahan daw silang birthday party ni nanay bukas. Nakakaya naman daw kung magpupunta sila na wala man lang bit-bit na kahit na ano. Kahit simpleng damit daw sana. Kaya ito, bumili na rin ako. Akala ko talaga may naanakan ka nang wala sa oras eh. Uy, naanakan? Sa dami ng responsibilidad ko pare, magnobya nga hindi ko maharap eh. Yung pa kaya magkaanak agad. Isa pa, sakto lang ang sweldo ko para sa pangangailangan namin sa buhay. Tapos magdadagdag pa ako ng iba. Baka lalo lang ako magka-problema niyan pare. Ako parang Rexon, huwag mo sinasabi yan. May mga bagay na dumadating, lalo na sa mga panahong hindi nating inaasahan. Malay mo naman, nasa tabi-tabi lang pala yung babaeng para sa'yo. Ikaw talaga pare oh, kung ano-ano sinasabi mo. Sige na at mauna na ako sa'yo. Kailangan kong umuwi agad dahil baka hinihintay na nila tatay at nanay ang mga gamot nila. Kakabili ko lang din kasi kanina ng mga gamot nilang pang-maintenance. Nandiyan na si Kuya Rexon. Ay, salamat naman at kakain na. Ay, ano ka mo? Sino daw yung dumating? Ang tatay nyo ba, Rose? Hindi po, Nay. Si Kuya Rexon po yung dumating, hindi po si tatay. Ano ka mo? Sinong dumating? Ang sabi ko po, si Kuya Rexon yung dumating, hindi po si tatay. Ay, si nanay talaga. Mata ka na naman ang pagkabingi. Rose! Ikaw mahina ang pandinig ni nanay pero hindi ibig sabihin na pwede mo na siyang sigaw-sigawan. Ang lakas ng boses mo. Hanggang sa terrace ay naririnig kita. Kuya naman, hindi ko naman sinisigawan si nanay. Gusto ko lang naman na maintindihan niya ako agad para hindi niya ako ulit tanungin. Nagre-review kasi ako eh. Si John nga, mas malakas pa ang boses kesa sa akin pagkausap si nanay. Hoy, ate! Bakit mo ako dinamay dyan? Tama na. Basta ang gusto ko mahalin niyo pareho ang mga magulang natin at palaging igalang ha. Nay, paano po? Ay, nandiyan ka na pala, Rexon. Anak, siguradong nagugutom ka na. Sandali, ihanda ko na ang lamesa. Wala pa rin kasi ang tatay mo, kaya akala ko maaga pa. Ay, mag-aalas 7 na pala. Nay, tutulungan ko na po kayo sa paghahain. Saan ba nagpunta si tatay at wala pa? Sa kumpare lang daw niya, kuya. Sinong kumpare? Bakit siya lakad ng lakad? Hindi ba masakit ang tuhod at balakang niya nung nakaraang araw pa? Bakit hindi na lang muna siya magpahinga rito sa bahay? Ewan ko ba dyan kay tatay, kuya? Akala siguro bata pa rin siya hanggang ngayon eh. Baka nakalimutan niyang senior citizen na pala siya. Magandang umaga po, Mang Kanor. Aba, ganda po talaga ng alagaan yung manok Poging-pogi Mukhang nasa kondisyon palagi para ilaban Rexon, ito nga ang pinapakita ko sa tatay mo. Baka kung gusto niya manood na sabong mamaya, naroon din kasi ang mga kaibigan namin. Para ako kahit mga senior na kami, nakakapaglibang din naman kami paminsan-minsan. Naku, gustuhin ko man wala akong budget ngayon. Kailangan namang manood lang ako at hindi pumusta. Yung kasing ibinigay sa aking ekstrang pera nitong aking anak ibinili ko ng gamit sa kwarto namin ng nanay niya. Kaya makakasama lang ako sa iyo, kumparing Kanor, kung bibigyan ako kahit konting puhunan nitong aking panganay. Tay,
Wala naman pong problema doon. Bibigyan ko po kayo basta meron akong sobrang pera palagi. Kaya lang po tay, ang pagsusugal dapat paminsan-minsan lang po at hindi po ginagawang libangan. At lalong hindi dapat kinaaadikan. Oo naman, anak. Kilala mo naman ako. Walang bisyo. Ay, maraming salamat sa kabaitan mo sa amin ng iyong nanay. Napakaswerte mo sa anak mo, Tonyo. Hindi lahat ng anak ay napakabait sa mga magulang. Oo naman. Sobrang swerte namin kay Rexon. Sagot niya magastusin dito sa bahay. Pati na magamot namin ng kanyang nanay. Hindi lang yun. Pati ang mga kapatid niya ay siya rin ang nagpaparag. Kaya kami ni Nenet hindi na mo problema. At hindi na sumasakit ang ulo tulad ng dati. Aba, napakabuti mo palang anak, Rexon. Pero siyempre, huwag mo rin kalimutan ang sarili mo. Hindi ka na rin pabata, kaya naman isipin mo rin ang magkaroon ng sariling pamilya. Palagi ko nga yan sinasabi sa anak kong ito, kumpadre. 30 na siya. Kaya dapat may babae na siyang dinadala dito sa bahay. Tay, darating din po ang tamang panahon para dyan. Maghahanap din po ako ng babaeng para sa akin. Siguro pagka-graduate na lang ni John sa college. Ang tatay ko pasipol-sipol Ang aga niyo yatang naligo. San po ba ang lakad? Naligo lang, may lakad agad. Siyempre wala. Saan naman ako pupunta? Mainit lang ang panahon, kaya naligo agad ako. Yung birthday party naman, mamaya pa yun. Salamat nga pala sa binili mong pangregalo, anak. Wala po yun, tay. Okay lang. Ay, sige po, alis na ako. Baka kasi matraffic ngayon at malate pa ako sa opisina. Oo, sige anak. Mag-iingat ka sa biyahe. Sige salamat. Oh, paring Rexon, kumusta? Bakit naman ganyan ang pagmumukha mo? Bakit hindi may pinta? May problema ba? Oo, pare. May sabit kasi yung kahera na under sa akin Ang laki ng pera nawawala sa kanya. Hindi malaman kung nanakawan ba siya o nagamit niya yung pera Dino-double check pa kung ano talaga nangyari. Pag nagkataon, pare, babayaran pa namin yung nawawalang halaga na yun. Dahil kung hindi, baka pare-pareho pa kaming mawalan ng trabaho. Nako, pare. Problema nga yan. Mahirap din talaga pag napopromote, no? Narinig ko nga tungkol sa problemang yan. At sa departamento nyo pala. Sana nga'y maresolba kagad tong kasong to, pare. Pag hindi kasi, tsak nito magagalaw ko pa ng di oras yung kaunting na ipon ko Baka mahirapan ako mag-budget na mga gastusin sa bahay. Ay, plano ko pa naman sanang ipa-general check-up si nanay at tatay sa katapusan. Baka kasi kailangan pala nilang palitan ng mga maintenance nilang gamot Sa bagay, mabuti na rin talaga ang sigurado. Siya nga pala pare. Nabanggit mo ang tatay mo. Kanina nung nautusan ako sa kabilang branch natin, napadaan ako sa kanto na malapit sa inyo. May kamag-anakan ba kayo doon? Saan? Sa kabilang kanto? Oo. Wala. Bakit? Kasi parang nakita ko si Tatay Tonyo na naroon at may kakbay na babae. Akala ko nga kapatid mong si Rose Kaso mukhang may edad na yung babae. Baka kasing edad natin. Baka hindi naman si tatay yung nakita mo, pare. Madalang niya kasing iwanan si nanay ng mag-isa sa bahay. Isa pa, ano naman ang gagawin ni tatay sa kabilang kanto? Alam mo namang sobrang mahiyain nun, lalo sa ibang tao. Sa bagay, tama ka pare. Mahiyain nga si Tatay Tonyo. Kaya siguro, hindi nga siya yung nakita ko kanina.
Kuya, nakabayad na ako ng basketball uniform ko. Ito ang resibo at pati na rin ng sukli. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala. Kahit nakuha kang player sa basketball sa eskwelahan nyo, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Maliwanag ba? Oo naman kuya, ako pa ba? Mana ako sa'yo eh. Pogi na, masipag pang mag-aral. Sige na, nagbobola ka pa eh. Oh, sige, sa'yo na yung suklet. Ayaw mo na rin namang bitiwan. Yun! Salamat kuya. The best ka talaga. Grabe talaga itong si Jonjon kung mangotong. Kuya, paano naman ako? Wala ka bang extra dyan para sa kapatid mong maganda, ha? Sige no, kahit pang snack lang sana. Huwag ka nang magpa-cute at late na kayo sa klase nyo. O, ito na. Ay, ang galante ng kuya ko. Salamat, kuya. Ang pogi-pogi mo talaga. Nay, tay, aalis na po kami. Bye, kuya. Thank you. Masayang-masaya ang mga kapatid mo, Rexon. Spoiled na spoiled din sa mga pagbibigay mo. Basta naman meron ako, tay. Okay lang naman bigyan ng ekstrang baon ng mga kapatid ko. Lalo na't masisipag naman sila mag-aral. Alam ko rin po kasi ang hirap ng kinakapos sa budget. Lalo na't nasa eskwelahan. Sa bagay, tama ka rin dyan. Noong araw nga, nung panahon namin ng nanay mo, hindi uso ang dagdag baon. Kung ano lang ang kaya, yun lang talaga. Mahirap kasi ang buhay. Maswerte ang mga kapatid mo dahil nariyang ka, anak. Salamat sa pagsuporta mo sa amin, Rexon. Para na lang po dyan sa tabi, Nong. Teka. May humintong tricycle na may bumababang matandang lalaki. Dito lang. Ito pong bayad, oh. Salamat po. Tay, saan ka galing? Kung nakita lang sana kita sa sasakyan, di isang tricycle na lang sana ang sinakyan natin. Hindi kita nakita eh. Maaga ka yata ngayon. Wala bang overtime? Wala po, tay. Nag-overtime lang po ako kapag katapusan ng buwan. Kayo po, saan mo kayo galing? Napapadalas po yata ang pag-alis-alis nyo, Dyan lang. Nangulit si Kanor at yung iba pang mga kaibigan namin na tingnan yung iba pang mga manok sa kabilang kanto. Alam mo naman ang tatay mo, pala kaibigan. Siyempre, nakikisama ako. Nagpaalam naman ako sa nanay mo kanina. Ano po ba? Sige tay. Tara, pumasok na po tayo sa loob. Kakatapos lang po ng ulan kanina. At babadya na naman pong bumagsak ang mas malakas na ulan. Teka anak. May sasabihin sana ako sa iyo. Ano po ba yon? Mangyari may laban ng manok ni Paring Kanor sa susunod na araw. Niyaya kasi nila ako. Ang problema, wala kasi akong pera. Baka meron ka naman dyang extra. Bigyan mo naman ang tatay mo, anak. Tay, kakabigay ko lang po sa inyo ng 1 linggo pang sabong, Hindi po ba ang usapan natin ay minsan lang dapat ang pagsusugal? Isa pa po inabutan ko na din kayo nung nakaraang araw. Saan niyo po ba dinadalang binibigay ko? Yung mga ibinigay mo, anak, itinabi ko na at may pangangailangan kami ng nanay mo. Meron kasi kaming gustong bilhin na gamit. Kaya nga ako nang hihingi sa'yo ng extra para hindi ko na yun magalaw pa. Baka magalit din sa akin ng nanay mo pag binawasan ko yun. Pasensya ka na, tay, kung wala akong may aabot sa'yo ngayon, Medyo nasagad ho kasi ako sa gastusin. Hayaan niyo po, sa sweldo ko. Kung ano man yung gamit na gusto niyong bilhin ni nanay, ako na po ang bahala doon. Sagot ko na yon. Magandang umaga po, Mang Kanor. Bising-busy po kayo sa mga alaga nyo, Oo. Malapit na ulit kasi ang laban. Ikaw, Rexon, napadaan ka yata dito. Opo. Naglalakad-lakad lang po ako at parang
Dumadami na yata ang tama ko sa katawan. Mang Kanor, kailan po ulit ang laban nyo yan? E di kasama nyo po ulit si tatay. Nako, siguradong gagabihin na naman po kayo. Si Tonyo, nako, lagi nga masama ang pakiramdam tuwing yayayain ko eh. Kailan ba namin huling nakasama ang taong yun? Abay, parang nakaraang buwan pa yata ang huli niyang sama sa amin eh. Ganun po ba? Sige po, at sasabihin ko po muna na sumama sa inyo minsan para makapaglibang-libang naman kahit papano. Sige Rexon, salamat. Kung totoong sinasabi ni Mang Kanor na matagal na nilang hindi nakakasama si tatay, saan talaga kaya pumupunta si tatay tuwing aalis siya ng bahay namin? At kung hindi si Mang Kanor ang kasama niya, tulad ng sinasabi niya sa amin, sino ang kasama niya? Ano ba namang bahay to? Yung mga bagay na hindi mo kailangan, nakakalat. Yung mga gamit naman na hinahanap, hindi makita. Hay, nako. Ay, ako na maglilinis niyang basag na baso. Ano ka ba naman, Tonyo? Ikaw na nga nakabasag, ikaw pa galit. Eh, siyempre, magagalit ako. Dahil ang kalat dito sa bahay. Kung itinatabi mo na yung mga yan, eh di sana hindi mababasag. Aba, Nenet, mahina lang ang tenga mo, pero hindi ka naman bulag. Naririnig mo naman siguro ako ngayon. Eh, paano hindi kita maririnig? Eh, palagi kang nakasigaw at iritado. Eh, ano bang problema mo? Kaya nga hindi ko pa naliligpit ang mga gamit dito sa kusina dahil sa minamadali mo akong hanapin ang pantalong mong kulay itim na hindi mo kamo makita. Ay, nako! Ayoko na makipagtalo. Nay, tay, huwag na po kayo mag-away. Simpleng bagay lang naman yan eh. Ako na po ang gagawa. Magpalamig po muna kayo ng ulo. Lalo na po ikaw, itay. Noong mga nakaraang araw po hindi ka lang basta nakatulala at malalim ang iniisip. Mas madalas po madali kang magalit at mairita sa amin. Hoy, John! Magpreno ka nga sa mga pinagsasabi mo. Anak lang kita. Gusto mo tamaan ka sa akin. John, may sinabi sa akin si nanay. Ano nangyari? Ewan ko ba diyan kay tatay, kuya? Lagi na lang madaling magalit. Parang inaawat ko lang sila ni nanay eh. Sa akin napunta ang galit niya. Pagpasensyahan mo na. Alam mo namang may edad na si tatay eh. Baka aburido lang o nababagot dito sa bahay. Nababagot? Lagi nga siyang umaalis eh. Hindi ba may mga gabi na mas nauuna pa tayong umuwi kaysa sa kanya? Basta, ikaw na ang bahalang umunawa. Tatay pa rin natin yon. Kung pwede lang sana magpalit ng tatay. John! Nay, nandito na po ako. Nay, mano po? Ay, kawaan ka ng Diyos, anak. Ay, maaga ka yata ngayon. Naunahan mo pang umuwi ang mga kapatid mo. Galing po ako sa meeting sa labas. Nang matapos po dumiretso na kagad ako dito sa bahay. Wala pa rin ang tatay mo. Kanina kasi nagpaalam na isasama daw siya ni Paring Kanor sa sabungan. Ay hanggang ngayon di naman umuwi. Sabong na naman. Ginamit na namang dahilan ng pagsasabong. Ay, nadadalas po yata ang pag-alis-alis ni tatay Di bali, Nay. Baka pabalik na rin po yun. Ha? Ano ka mo? Ay, pasensya ka na anak ha. Mahina talaga ang pandinig ng nanay mo. Nakakasunod na lang ako sa mga usapan nyo dahil nasasanay na ako magbasa ng buka ng mga bibig nyo. Nanay ko talaga. Ang sabi ko po, Nay, ay baka pauwi na rin po si tatay. Ganun ba?
Aba, Nay, bakit to? Anong problema? May masakit po ba sa inyo? wala naman to, anak. Parang bigla lang akong nahilo. Tumatanda na talaga ako. Sarap din talaga ng luto ni tatay. Pag ganitong hindi mo na pwedeng mapagod si nanay, pwede na rin natin tong pagtiyagaan. Pagtsagaan? Ikaw ang may pinakamaraming nakaing isda sa sinigang na bangus ko. Talaga namang masarap ang luto ni tatay ah. Tsaka higit sa lahat, napakabait pa. Di ba, tay? Sus! Siya nga pala. Lagi lang natin tatandaan ang bilin ng doktor para kay nanay, ha? Hindi siya dapat mapagod at hindi dapat sumama ang loob niya. Sa mga test kasi sa kanya, hindi lang ang presyon niya ang mataas, ang puso niya ay lumalaki. Kaya yung mga pasaway dyan, magtino na muna. Basta ako, good boy ako, kuya. Manang-mana kaya ako kay tatay at kay kuya. Maginoo na medyo bastos. Anong medyo bastos? Sabihin mo, sobrang bastos. Uy, grabe ka naman sa akin, Ate Rose. Ay, nako. Mahina na nga ang tenga ko. Naririnig ko pa yung mga tawanan nyo. Heto ang pakwan. May nagtinda kanina. Bumili ako kasi mukhang masarap. Rexon, anak. Hihingi nga pala ako sa'yo ng pera. Baka may naitabi ka dyan. Ano pong gagawin niyo sa pera, Itay? Di pa ho ko sumasahod eh. Hindi ba nasabi ko na sa'yo dati na may bibilhin lang sana kami ng nanay mo? Tay, di ba sinabi ko na po sa inyo na kung ano man po yung bibili nyo, ako na pong bahalang bumili kapag nakaluwag-luwag po ako. Kung hindi naman po ganun kaimportante, ipagpaliban nyo na lang po muna. Medyo gipit lang po talaga ako ngayon, Tay. May kailangan pang bayaran ulit sa eskwelahan si Rose. Pasensya na po muna. Paring Rexon, nabalitaan ko yung nangyari. Okay ka lang ba? Ay, okay lang pare. Wala eh. Wala nang choice kundi palitan yung pera sa kaha habang di pa daw nalalaman kung ano talaga nangyari. Kawawa din naman yung kahera kung sosolohin lang niya yun. Kaya ito, magigpit na muna ng sinturon tulad ng dati. Uunahin ko na muna mga gastusin sa pag-aaral ng mga kapatid ko at bayarin sa bahay. Ekis na muna sa ibang mga bagay. Naku! Hindi lalong naging ekis na ang balak mong panliligaw. Kung puro pamilya ang priority mo, paano na ang sarili mo, pare? Kailangan mo maranasan ng mapunta sa Cloud9. Huwag kang mainip, pare. Kapag nangyari na yung sinasabi mo, ikaw ang unang makakaalam. Bilis-bilisan mo lang, pare, ha? Malapit ka nang mawala sa kalendaryo. Uy! Rose, tignan mo si tatay, oh. Ang layo ng tingin. Laging walang kibo. Baka may iniisip lang. Napansin ko, mula nung hindi ko napagbigyan sa hinihingi niyang pera, parang naging tahimik siya at walang kibo. Minsan, para namang balisa siya at hindi mapakali. Hindi ba nung kailan lang nagkasagutan pa sila ni nanay at ni Jonjon? Kausapin mo kaya, kuya. Baka may problema ang tatay. Sige. Teka, lalapitan ko. Tay, masyado ho yata kayong tahimik. May problema ho ba? Wala. Ay, sige. Papasok na muna ako sa kwarto. Tay. Iniiwan na nga ako. Ano kaya nangyayari dun?
Kuya, mabuti dumating ka na. Kanina ka pa namin hinihintay eh. Gutom na kami. Ba't di pa kayo kumakain? Gusto kasi ni nanay, sabay-sabay daw tayong kumain. Sumunod ka na agad dito sa mesa para makapaghapunan na tayo. Mabuti naman ho at nandito kayo, Tay. Matagal ko na rin ho kayong hindi nakakasabay kumain eh. Tay, bakit to napakatahimik nyo? Ilang araw ko na po napapansin na lagi kayong walang kibo. Tonyo! Lumabas ka rito! Huwag mo akong pagtaguan! Harapin mo ako! Ano ba naman yan? Malas naman. Anong ginagawa ni Kati dito? Napakalakas naman kumatok nun. Tinatawag si tatay oh. Sino ba yun? Kung makakatok halos gibayin ang pinto natin. John, puntahan mo na nga at tanungin mo kung anong kailangan. Sige kuya, sandali lang po, titignan ko na. Ano raw pong kailangan nyo? Nasaan si Tonyo? Teka po, sino po ba kayo? Ba't nyo po hinahanap ang tatay ko? Ako si Cathy. Ako lang naman ang babae ng tatay mo. Narito ako para kay Tonyo. Siya ang kailangan ko kaya palabasin mo siya dito. Ha? Ano po? Pero, paano? Ilabas mo ang tatay mo dahil wala na akong natatanggap na sustento sa kanya. Aba, hindi pa pwede ang ganyan. Ha? Anong ibig sabihin ng babaeng yun? May babae yan, tatay? Pambira. Mabuti na lang at mahina ang pandinig ng nanay. Anak, sino ba yon? Bakit parang may babaeng galit doon sa may pinto? Tay, kilala niyo ho ba siya? Abay, hindi. Nay, Tay, pumasok na muna ho kayo sa loob ng kwarto. Rose, samahan mo nanay at tatay. Ako nang bahalang kumausap dun sa babae. Sige, kuya. Teka, ano bang nangyayari? May kaguluhan ba, ha? Parang may ingay ako naririnig sa labas. At ba't ganyan ang mga itsura nyo? Ano bang problema? Nay, doon na muna tayo sa kwarto. Tay, halika na. Halika na. John, iligpit mo mga plato sa mesa. Ako nang bahala rito. Miss, sige, pumasok ka muna. Dito tayo sa loob mag-usap. Ay, talagang papasok ako. Sige, maupo ka. Ay, hindi mo na kailangang sabihin. Uupo talaga ako. Ay, kung maaari sana huminahon ka lang. Narinig kong sinabi mo kanina na wala ka na natatanggap na sustento sa tatay ko. Bakit kanya kailangan sustentuhan? Abay, natural! Minuntis ako at inanakan ng tatay mo. Alam nga namang hindi ako humingi ng sustento. Hindi naman para sa akin ang hinihingi ko Para sa anak ko, na anak din ng tatay mo. Teka. Ano ba nangyayari rito? Prank ba to? Prank? Tingin mo kakapalan ko ang mukha kong pumunta dito para lang mag-prank? Kasi lang ipinagtataka mo. Kahit senior citizen na yung tatay mo, mahilig pa rin yan na parang kuneho. Kaya nga may anak kami, di ba? Hindi ako nagbibiro. Kailangan ko ng sustento, kaya please lang palabasin mo ang tatay mo. Miss, kumalma ka lang. Kinakausap naman kita na maayos hindi mo kailangan magtaas ng boses. Kaya magtataas ako ng boses kung kailan ko gusto. Bakit ba ikaw ang humaharap sa akin, ha? Hindi naman ikaw ang kailangan ko. Ilabas mo ang magaling mong ama na ang tanda-tanda na mahilig pa rin gumawa ng anak. Ako talaga ang harap sa'yo dahil akong gumagasto sa bayan ito. Kung totoong tatay ko ang nakabuntis sa'yo, obligasyon nga niya siguro na sustentuhan ang anak nyo. Pero kung wala naman siyang kapasidad para magsustento, alam mo rin naman siguro na hindi mo mapipilit ang gusto mo. Kaya kumalma ka. Kung gusto mong may mapunta ng pagpunta mo rito, ikaw na nagsasabi na matanda na ang tatay ko. So alam mo naman siguro na wala siyang trabaho, di ba? May trabaho siya o wala, kailangan niya akong bigyan ng sustento. Teka. May katibayan ka ba ng tatay ko ang ama ng anak mo? Siyempre, meron! Eto, nasa bag ko. Ayan, tingnan mo. Pictures yan ng anak ko kasama namin ng tatay mo. Yan ang patunay na lagi kaming kasama ng tatay mo. Kung hindi nga lang niya itinigil ang pagsusustento sa anak niya hindi naman tayo aabot sa ganito.
Akin ang patingin nga. Oh, ayan. Tatay ko nga nandito ha. Mukhang 1 taon na ang bata. Tama ba? Mag-iisang taon pa lang. Hayaan mo muna mag-usap kaming buong pamilya ngayon. Bumalik ka bukas. At iharap ko sa'yo ang tatay ko. Wala akong balak na agawin sa inyo ng pamilya mo ang tatay mo. Sa inyo na siya, buong buo. Sustento lang ang hinahabol ko. Ititigil ko lang ang pag-ieskandalo ko kapag naging tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng sustento ng ama mo. Ngayon, kung hindi siya magsusustento, asahan mong lagi kong bubulabugin ang pamilya nyo. Matagal na pala kaming niloloko ni tatay. Paano niya nagawa sa amin to, lalo na ang bilugin ng ulo ni nanay? Kaya palang weirdo niya noong nakaraang mga araw. Malaki pala ang problema niya sa pera. Ngayon alam ko na kung saan niya dinadala mga perang hinihingi niya sa akin. Kuya Rexon, buti naman umalis na yung babaeng yun. Totoo ba yung mga narinig ko? Babae yun ni tatay, tapos may anak pa sila. Ako nga rin hindi makapaniwala eh. Sa totoo lang, hanggang ngayon nga nanginginig pa rin at nanlalambot pa ang mga tuhod ko eh. Ay, buti nga't umalis na ang babaeng yun. Pinakiusapan ko na lang na bumalik bukas at iharap ko sa kanya si tatay. Dumarami na kasi sa labas yung mga nag-uusyosong kapitbahay. Napapalakas na ang boses ng babaeng yun. Napaka-eskandalosa. Napaka-ingay ng bibig. Kaya pinakiusapan ko na lang na umalis na muna. Buti naman at umalis. Pero bukas, siguradong babalik na naman yun. Hindi matatapos ang problema natin doon hanggang hindi niya nakukuha ang gusto niya. Yun din ang iniisip ko. Si nanay nga pala, narinig kaya niya mga usapan namin ha? Alam mo siya talaga ang iniisip ko eh. Alam mo naman bawal sumama ang loob niya eh. Hindi pa niya siguro alam, kuya. Bukod sa mahina na ang pandinig ni nanay, nagkulong lang sila ni tatay sa kwarto kanina. Sinigurado ni Jonjon na hindi muna sila lalabas hanggat nandito pa yung babae. Kuya Rexon, alam mo, yung babaeng nagtatrabaho sa club yun kaya pasmado ang bibig. Kitang-kita niyo naman, walang breeding. Kaya bakit papatol si tatay sa babaeng tulad niya? Baka naman ginugoyo lang niya si tatay. Baka hindi niya anak ang batang nasa picture. Alam mo naman si tatay, matanda na yon, madaling bulahin. Kaya ang maganda niyang kuya, ipa-DNA test natin ang batang yon bago natin bigyan ng sustento. Anak man ni tatay ang batang yun o hindi, niloloko pa rin ni tatay si nanay. Nakipagrelasyon pa rin siya sa ibang babae. Ay naku, hindi na naawa si tatay kay nanay. Ang bait-bait pa naman ni nanay tapos lolokohin niya. Alam mo, pag ganyan ang ganyan si tatay ha, mawawalan na talaga ako ng galang sa kanya. Mahal ang pagpapa-DNA test, Jonjon. Di ko alam kung may budget ako para doon. Bihira naman oh. Kung kailan pa ako kinakapos, saka naman nangyayari yung mga to. Kailangan ko muna rin makausap si tatay bago tayo mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa kanya at sa babaeng yun. Kaya kung ako sa inyong dalawa, ha? Manahimik na muna kayo at mag-aral. Kung meron kayong exam sa school. Kung kayo ni Ate Rose mananahimik lang, ako hindi. Kailangan malaman ko na agad mula kay tatay kung ano ang totoo. Dapat natin malaman kung talaga sinisira na niya ang pamilya natin. Pupuntahan ko na siya ngayon, sa ayaw at sa gusto nyo. Teka, Jonjon! Kasama ni tatay si nanay ngayon. Huwag ka magpapadala sa init ang ulo mo. Hindi tama ang gagawin mong yan. Bumalik ka dito! Tonyo, ano ba talaga nangyayari sa labas ha? Bakit parang may nagagalit at halos sirain ang pintuan natin? Ano ba talagang problema? Wala. Ang ibig ko sabihin ay hindi ko rin alam. Pareho tayong narito sa loob ng silid, hindi ba? O di, lumabas tayo. May topak talaga ang babaeng yun. Sumugod pa talaga rito. Itinaod pang narito ang 3 anak ko. Diyos ko, ano ba ang gagawin ko?
kailangan na hindi malaman ang totoo. Walang dapat makaalam na nakagawa ko ng isang malaking pagkakamali. Mahal ko ang pamilya ko. At ayaw kong mawasak na magandang samahan namin ng ganun-ganun na lang. Tay? John, anak, ano nang nangyari sa labas? Umalis na ba yung nanggugulo, ha? Oo, Tay. Umalis na po. Kaya itigil niyo na po ang pagkukunwaring hindi niyo kilala ang babaeng yun. Dahil ang sabi po niya ay may relasyon kayo at meron po kayong anak na 1 taong gulang. Ano, Tay? Totoo ba sinabi ng babaeng yun? Ha? Totoo po ba yun? John, sinabi ko na sa'yo na huwag kang magpadalos-dalos. Ako nang bahala makipag-usap kay tatay. Hindi naman to kailangan malaman agad ni nanay. Alam mo naman na hindi dapat sumama ang loob niya. Malalaman din naman niya yan eh. At mas masakit pa nga kung mas tatagal pa. Bakit hindi na natin sabihin kay nanay ang totoo? Na matagal na tayong niloloko ni tatay. Ano bang nangyayari dito? Bakit ba nagkakagulo kayo, ha? Nay, wala po. Ang mabuti pa po Ano wala? Huwag niyo nga akong gawing tanga, ha? Mahina ang pandinig ko. Oo, pero hindi ako bulag. Nakikita ko naman ang ekspresyon ng mga mukha nyo. At sa katagalan ay nababasa ko na halos ang pagbuka ng mga bibig nyo. Ay, sabihin nyo sa akin ngayon kung anong problema. Ano bang nangyayari, ha? Mabuti pa. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Nenet, gabi na at... Tay, huwag niyo na pong bilugin ang ulo ni nanay. Bakit hindi niyo po sabihin ngayon ang totoo? Dito mismo sa harapan nating lahat. John, tumigil ka na sinabi. Hindi makakabuting pag-usapan ngayon ng ganitong bagay. Ano ba kasing totoo, ha? Anong totoo? Nay, si tatay po. Pumunta po dito yung babae niya. Sa edad niyang yan, may karelasyon pa po siyang ibang babae. At hindi lang po yun. Nabuntis niya po yung babaeng yun. At ngayon ay may anak na sila. Ano ka mo? Ang tatay mo may ibang babae at naanakan pa niya? Tonyo, totoo ba ang sinasabi ng anak mo, ha? Totoo ba? Nay, kumalma po kayo. Baka kung mapano po kayo niyan eh. Alam niyo naman kung tumataas ang presyon niyo. Ang tatay mo, Rose. Sa loob ng 30 taon na kasal kami, kahit isang beses hindi kami nagka-issue tungkol sa babae. Aba, kung kailan tumanda ng ganyan, tsaka naman umamin na may ibang babae at nagkaanak pa siya sa babaeng yun. Ay, Diyos ko. Hindi na nahiya sa mga anak niya. Hindi na naawa sa panganay niya. Alam naman niya na kaya nga hindi bubuo ng sariling pamilya ang Kuya Rexon mo ay dahil sa pag-aasikaso sa atin. Tapos ito, nadadagdagan pa ang responsibilidad ng kanyang anak. Hindi na siya nahiya nang buntis siya ng ibang babae kahit wala naman siyang pansustento. Nay, nandyan na yan eh. Ako man kung masama ang loob ko kay tatay dahil sa panluloko niya sa inyo. Sa atin. Pero kung dadamdamin niyo po yan, baka kung mapano naman kayo. Kawawa rin naman si kuya kung lahat tayo iisipin pa niya. Kaya, Nay, please lang kumalma muna po kayo. Tapos, mag-usap na lang ulit kayo ni tatay kapag pareho na kayong kalmado. Patawarin mo ko, anak. Sasabihin ko naman talaga sa inyo yun. Kaso, hindi ko agad nasabi sa iyo ang mga suliranin ko dahil natatakot nga kung mangyari ang ganito. Masaktan ko ang nanay mo at kayong magkakapatid. Ayokong mawala ang paggalang niyo sa akin at... Tay, dapat naisip mo yan bago mo gawin yon. Yung ginawa mo yan, sinaktan mo na kami. Ngayon nagawa mo na, saka hihingi ng tawad? Bihira naman, oh. Kung kailan kayo nagkaedad, tsaka pa kayo gagawa ng ganyan.
Hindi lang kayo basta ng babae. Nakabuntis pa po kayo. Aba, masamang-masama po ang loob sa inyo ni nanay. Yung pa naman po ang isang bagay na pinagbabawal ng doktor sa kanya. Kahit po ako sumama po ang loob sa inyo eh. Ang bunso natin si John. Nasaktan din siya sa ginawa niyong yan. Pati na rin ho si Rose. Anak, hindi ko naman nakalain na magkakagustuhan kami ni Cathy. Naisama lang ako minsan ni Canor sa club para maglibang. Hindi ko naman nakalain na mabubuntis ko siya. Napasubo na ako, Rexon. Anak ko din yung anak ni Cathy. Kaya, hindi ko naman sila basta na lang pwedeng talikuran. Alam kong mali ako. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa inyo. At handa akong humingi ng tawad sa nanay mo at sa inyong magkakapatid ng paulit-ulit hanggang sa makuha ko ang inyong pag-unawa. Rose, nasan si nanay? Hindi ba siya kakain? Tinawag ko na kanina pero busog pa daw siya. Mamaya na lang daw siya kakain, kuya. Halika, kumain ka na rin. Sige. Ang tatay, hindi niyo ba niyayang kumain? No comment, kuya. Sige. Mauna na akong pumasok sa eskwelahan. John, papasok ka na ba? Bakit dumating lang ako eh? Hindi mo na tinapos ang pagkain mo. Tapos na rin akong kumain. Mauna na rin akong umalis, Kuya Rexon. Sige. Mag-iingat kayo. Tingnan mo nga naman ang mga kapatid mo. Umiiwas sa akin. Akala mo meron akong nakakahawang sakit. Tay, hindi mo sila masisisi. Alam mo naman po ang tiwala ay parang isang babasaging baso. Kahit anong tibay nito, pag nagkaroon na ito ng lamat, ay mahirap na itong ibalik sa dati nitong anyo. Nakakalungkot man pero ganun ngayon ang pamilyang ito. Sandali, nandyan na! Oh, Tonyo! Buhay ka pa pala! Matapos mo kaming itanggi ng anak mo, sa wakas, ipinakita mo na ang makapal mong mukha! Ikaw ang makapal ang muka! Huh! Ano? Masaya ka na ba na nasira mo ang pamilya ko? Alam mo bang halos ayaw na akong makita ng asawa ko at ng mga anak ko na dahil sa'yo? Aray! Nagpatihon mo ang braso ko, Tonya! Sinabi na masasaktan ako eh! Ano ka ba? Bakit ka magagalit sa akin, ha? Hindi ba binalaan na kita? Kung hindi ka magsusustento sa anak mo, talagang susugurin kita sa inyo. Akala mo siguro hindi ko kayang gawin yon, no? Pwes, kaya ko yon, kesa naman magutom kaming mag-ina. Makasarili ka talagang babae ka! Ginagawa ko naman ng lahat para sustentuhan kayo nang hindi nasisira ang pamilya ko. Lahat na meron ako, ibinigay ko agad sa inyo. Kaso, hindi ka mapakiusapan. Ginagawa ko kahit anong gusto mo. Aba, Tonyo! Kung makapagsalita ka, parang kasalanan ko pa ang lahat, ah. Eh, ikaw itong matanda na mahilig pa rin. Tapos, nung makabuntis ka, hindi mo mapanagutan, ha? Ay, sige, ituloy mo! Saktan mo ako! Pero kapag ginawa mo yan, lalo kang masisira, lalo kitang sisirain! Pasalamat ka at nasa matino pa akong pag-iisip. Ito lang ang tatandaan mo, Cathy. Sa susunod na guluhin mo pa ang pamilya ko, hindi mo na talaga akong makikita. Diyan ka na! Ah, sige, umalis ka na! Akala mo ikaw lang ang kailangan namin ng anak ko? Hanggat magbibigay ang anak mong si Rexon ng ipinangako niyang sustento, hindi ka na namin kailangan. At tandaan mo, hindi ako ang sumira ng pamilya mo. Ikaw yon!
Oh, parang Rexon. Kanina pa tunog ng tunog yung cellphone mo. Hindi mo ba yan sasagutin? Sino ba yung nangungulit sa'yo? Wala lang, pre. Kakilala lang. Okay, sabi mo eh. Ano ba naman to si Cathy? Napasama pa yata ang pagbibigay ko ng contact number ko sa kanya. Pero hindi ko naman kasi ibibigay yung cellphone number ko. Ay hindi rin niya naman kami titigilan. Pare, siya nga pala. Bakit mo tinatanong kanina kung magkano ang magagastos sa pagpapa-DNA test? Saan ba gagamitin? May nawawala ka bang anak, ha? Wala naman, pre. Nagtatanong lang din kasi sa akin eh. Sabihin mo sa nagtatanong, sabi ng kakilala ng misis ko, medyo malaki din daw ang gagastusin. Baka kulang ang 15,000 daw doon. Mahal din pala, pare, no? Oo. Kaya naman yung iba, hindi na talaga nagpapatest ng ganun. Depende na lang kung kailangan talaga. Ayan na naman ang caller mo. Sagutin mo na kasi. Sige, pare. Excuse me lang ha. Sagutin ko lang to. Hello? Hello? Ako to, si Cathy. Salamat at sumagot ka na. Hindi ko kasi mahagilap ang tatay mo eh. Wala na akong ibang mahinga ng tulong. Please naman tulungan mo naman kami ng anak ko. Sana wag mo namang tiisin ng kapatid mo. Nandito kami ngayon sa ospital kasi may sakit siya kaya dinala ko na dito. Ano? Ako talaga ang tinawagan mo para manghingi ng tulong. Pero kabibigay ko lang sa'yo ng pera. Kung hindi ka tutulong, sige at ako na lang ulit ang pupunta sa bahay niyo para pitpitin ang tatay mo na parang isang asong bahagang buntot. Kaya kung ayaw mong maiskandal ulit, puntahan mo ako sa address na i-chat ko sa'yo. Hindi ako makapaniwala na pupuntahan ko talaga ang babae ni tatay at ang anak nila. Ano ba ang pumasok sa kukote ko at mag-aabot na naman ako ng tulong? Buwisit naman talaga ako. Sumasakit na ang ulo ko sa dami ng gastusin sa bahay at sa pag-aaral ng mga kapatid ko. May dumagdag pa. Ay, buwisit. Salanan to ni tatay. Buti naman at dumating ka. May dala ka bang pera? Hindi kasi kami makalabas dito sa emergency room dahil 2,000 agad ang bill. Pasensya ka na. Kahit kabibigay mo lang sa akin heto na naman ako para humingi. At hindi mo dapat talaga ginagawa. Sinira niyo ni tatay ang pamilya namin. Hindi ba dapat nahihiya ka sa amin ngayon, ha? Ang mahiya ang huling bagay na mararamdaman ng isang ina kung para lang din sa anak niya. Tsaka ano bang problema mo? Hindi naman ibang tao ang tutulungan mo Kapatid mo din naman yon. Tsaka, pwede ba? Huwag mo ang ipagdamot ang tatay mo. Hindi ko naman siya kukunin sa inyo Gusto ko lang na mangako siya na bibigyan niya ng sustento ang anak ko. Bubuntisin niya ako natural, pananagutan niya yung anak namin. O siya, sige na. Kahit masama ang loob mo sa pagtulong. Salamat dito sa pera mo. Anak, gabing-gabi na. Ayaw mo pa rin bang pumasok sa loob? Iniisip mo pa rin ba tatay mo? Ayoko magsinungaling sa inyo, Nay. Opo. Iniisip ko pa rin po ang ginawa ni tatay sa atin. Hindi ko masyadong narinig ang sinabi mo. Pero nabasa ko mga labi mo, anak. At naiintindihan kita. Mabuti na lang at maliwanag ang ilaw dito sa pwesto natin. Ginugulo ko pa rin ba ng babae niya? Nangako po ako ng sustento para sa anak ni tatay. Para hindi na po magreklamo si Cathy sa barangay at para hindi na po lumala ang sitwasyon. Kaya natural lang po na mag-usap kami ng babaeng yon. Kahit labag po sa kalooban ko,
gagawin ko na lang. Mabigat na mabigat po ang dibdib ko dahil sa ginawa sa atin ni tatay. Kung kailan kasi tumanda, saka pa siya gumawa ng kalokohan. Sobrang lungkot ko lang po dahil parang hindi nababalik sa dati ang sigla at saya ng pamilya natin. Alam mo anak, ang kalooban ko ay kasing hina lang ng pandinig ko. Dahil isa akong ina, kailangan kong maging matibay para sa inyong mga pamilya ko. Nasaktan ako ng tatay mo, oo. Pero mas nasaktan ako dahil nasaktan niya kayo. Pero para sa pamilya natin, gusto ko na lang magpatawad. Sabi mo nga ay matanda na kami. Maikli na ang buhay para magtanim pa ng sama ng loob. Nag-uusap na kami ng tatay mo. May galit pa rin sa puso ko dahil kahit anong gawin natin ay lagi na nating maaalala ang pagkakamali niya dahil sa batang anak ng babaeng yon. Pero 1 taong gulang pa lang ang bata. Wala siyang kamuang-muang sa mundong to. Kaya mas maigi na huwag na natin siyang idamay sa pagkakamali ng iyong ama. Tulungan mo siya at tingnan mo na lang din siya bilang parte ng pamilya ng iyong ama. At sana dumating din ang panahon na matagpuan mo sa iyong puso ang pagpapatawad sa iyong ama na hindi na rin mabilang kung ilang beses nang nagsisisi sa pagkakamali niyang nagawa. Napakabait niyo po talaga, inay. Sana po inaalala ni tatay ang kabaitang yan bago siya gumawa ng isang bagay na maaaring makasira sa pamilya natin. Ay, grabe. Nakakapagod talaga magtrabaho. Araw-araw akong dapat mag-overtime. Kung hindi ako makakapag-ipon para sa lahat ng gastusin sa bahay. Ang mahal pa naman ng mga bilihin ngayon. Tapos idagdag pa ang buwan ng sustento na inaabot ko kay tatay para kay Kati at sa anak nila. Ay, Diyos ko. Mahirap pero kailangan ko talagang magdoble kayod. Narito na ako. Kuya, buti nakauwi ka na. Gusto mong ipaghain na kita? Hindi na. Kumain na ba kayo? Nauna akong kumain kanina kaya hindi ko alam kung kumain na sila. Sige kuya, papasok na ako sa kwarto ko ha. Mag-aaral pa ako eh. Sige Rose. Tingin ko, dapat na ako masanay na palaging mag-isang kumain. Nay! Alis na po ako! O sige anak, mag-iingat ka lagi. Opo, Nay. Salamat po. Rexon, anak. Oh, Tay. Bakit to? May problema ho ba? Wala naman. Pag ako ang kakausap sa'yo, akala mo lagi na lang may problema. Sa bagay. Hindi naman kita masisisi kung gano'n ang isipin mo. Magpapasalamat lang sana ako sa iyo sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo para sa amin. Lalo na sa responsibilidad na ako ang dapat na gumagawa. Nakakahiya sa iyo, sa nanay mo, at sa mga kapatid mo. Pero ang mga kamali ang nagawa ko, ay nagawa ko na. Hindi ko na yun may babalik pa at may tatama. Ang tanging bagay lang na pwede kong gawin ay wag na muli pang gumawa ng isa pang pagkakamali. Sana anak, balang araw mapatawad niyo ako. Tay, tama na ho yan. Tay, tama na ho. Tama naman po kayo, Itay. Ang lahat ng bagay na yun ay tapos na. Hindi na ho natin maibabalik pa tulad ng hindi na natin maibabalik ang dating ngiti at sigla ng pamilya natin. Huli na.
huli na ang lahat para magsisihan pa. Tay, basta ako, gagawin ko po ang lahat na makakaya ko para maitaguyod po ang pamilya natin. At malay po natin, Tay, balang araw, baka mabasag din po ang malaking pader na naitayo natin sa pagitan ng isa't isa. At sa panahon na yon, baka makita ko na ulit at marinig ko na ulit sa mga labi ng bawat isa sa atin ang mga ngiti at mga halakak ng isang masayang pamilya. Katulad po ng dati, Tay.